Hello guys, this is Japs from Server 106. At today, papakita ko sa inyo yung 5th Gen Wing. At alam naman natin or alam ko naman na gusto nyong malaman kung ano nga ba yung 5th Gen Wing ng Magic Gladiator. Siguro may idea na kayo kasi sa Facebook group, pagdating sa ibang class nakita nyo na. Sa Dark Wizard, sa Summoner kung nakita nyo na din, pati sa BK. So, ang question dito, tingin ko wala pa kayong alam kung ano ang 5th Gen Wing ng Magic Gladiator. So, papakita natin sa inyo guys. After ko maklaim yung pakpak, 55/55 sa 5th Gen Wing, yan. Yung na full option na natin yung Magic Absorb. Ayun, kaya 5th Gen Wing na rin tayo sa karakter natin. But, bago tayo magsimula, magpa-farm muna tayo. I-AFK muna natin to saglit guys sa Kalima. Patay lang tayo ng boss habang nagkwentuhan. Para double farm tayo, no? Nagbibigay tayo ng information, tsaka farm na din syempre. Ayan. Pakita ko muna sa inyo guys yung pakpak natin, no? Change lang ako dito ng angel. Buff angel. Ayan. Makikita nyo yung pakpak ko guys. Damage bonus is 55% na, tsaka yung damage absorption. Ayan. After natin ma-full option tong affix stats, kapag nakakuha kayo ng 4th gen, mag-i-start yan sa 50. So, every time na may natatapos ka sa rebates, meron kayong makukuhang plus 1%. Ayan. Gusto ko lang pakikita sa inyo muna. Starting dito. Ang tawag dito is 3rd Gen Wing Ascent Stone. So, into 4th Wing yan, no? And then, ito yung mga gems. 1% ang dagdag. So, 10 piraso yan. Yung blue para sa damage bonus. Yung red para sa damage absorption. Ayan. Bali, 10 piraso yan, guys. Tag 5. 5 sa red, 5 sa blue. Kakatapos lang natin. And then next is ito, Archangel Custom Chest. Then after nyo makakuha ng 4, ang sunod yung 4th Gen Wing to 5th Gen. Yan, yung Ascent Stone nya. Makikita nyo rito kapag na-reach nyo na yung 14k to 90, makukuha nyo na tong Ascent Stone. Ayan. Kapag yan, tinatransform nyo, same lang yan ng sistema sa 3rd gen to 4th gen, mag-i-start siya sa 60%. So, kapag unang transform is 60%. So, yan. Yan yung kalalabasan niya. Yung damage bonus siya, damage absorption. Ayan. Pero, guys, kung titignan nyo, malapit na rin ako, diba? Kinumpute ko parang mga 2.5 ang kailangan natin yan. But, eto na yung question sa atin, kung kukunin ba natin or hindi. Kasi nandun na tayo sa point na ang dami ng event dito sa game, and then gusto ko na rin sana talagang magpahinga dito sa game na to. Pinag-iisipan ko kung kukunin ko pa. Sa ngayon, hindi ako naka-focus dito na kunin to. Pero makikita nyo, nadadagdagan siya dito. Ito kasi dati guys, bigyan ko na rin kayong info. Dati kinukuha ko ito lahat. Walang hindi. Walang hindi dyan. Ngayon, ang kinukuha ko na lang ito. Tsaka ito kinukuha ko to. Dahil nag-iipon tayo nito. For VIP. Yan lang yung kinukuha ko madalas. Pero itong mga nandito, yan. Hindi ko feel na sulit. Sulit pa ba? Kasi ang nakukuha lang dito, yung Jewel of Soul. Bagsak na yung presyo ng Jewel of Soul. Parang
magandang bumili ka na lang ng MU coin. Ako, ang ginagawa ko ngayon is, yun nga, hindi na ako mapapabilis makuha yun, but kumukuha pa rin ako dito kasi nakafocus tayo sa ano, sa ano ba yun? Bakit tayo napunta uli doon sa o, pagdating nga pala doon guys sa pagpapalakas, non-stop pa rin talaga tayo doon. Ang point lang, ang sinasabi ko pala kanina, bali ang ginawa ko is, ang parang magiging plano ko, i-delay ko na lang to kasi gusto ko na rin talagang ibenta tong character yan. For sale na nga pala to guys kasi hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng oras kung lahat ng event ko a-attendan ko. Kaya ayun guys, kung may kilala kayo na buyer, i-comment ko na lang yung link nung aking page para may direct contact nyo kung may kilala kayong buyer dito. Ang price na ito, kung titignan nyo rito, ang computation kasi nito guys, ito, wala pa dyan yung mga recharge natin dito. Yan, dyan. Nagre-recharge ako dyan. Ito, na-recharge ko na yan. Yan. Lahat yan, ilang beses na. So, kulang pa to. Hindi yan nakalagay lahat. Pero, ang price value ko lang sa character ko is 30% lang ng total cost dito. So, pwede naman natin pag-usapan yung presyo kung sino man yung gustong bumili or kung may kilala kayo, pwede ko kayong bigyan ng referral reward na cash price, no? Pwede nyo rin kung gusto nyo makatulong, magkakapera din kayo. So, yun. Okay? Yan yung ano ko about dun sa 5th Gen Wing. Tignan muna natin ulit yung 5th Gen Wing para makita nyo, para may idea kayo ng itsura. Ayan. So, yan. Ulitin ko guys, yung pakpak na yun, hindi ko super plan na kunin agad. So, tingin ko matatagalan na yan. So, kung may kukuha man na whale na ito, tingin ko maganda kailangan natin makumuha ng karakter na ito is super whale para magtuloy-tuloy talaga. Para masulit. Kasi itong karakter natin is talagang isa to sa mga sagad kung sagad na karakter. Sa daily pack. Pati dito sa recharge. Plus, hindi lang yan. May kasama pa tong bibili ako ng MU coin. Ayan, at naibahagi ko na sa inyo yung about sa 5th Gen Wing. Sa ngayon, wala akong plan. Kung hindi to guys mabili, tuloy-tuloy pa rin ito nagpapalakas. Ang strategy naman natin sa ngayon is bumibili ako ng MU coin. Yan. Ang ginagawa ko lang madalas, kung sakali pa lang mabili to, yung about sa information, kung wala ka pang alam sa ganitong character, kung ano yung pinakailangan may progress, pwede ko naman sabihin sa'yo. And then, ito, usapan naman pagdating sa ginagawa ko ngayon, kung paano ako nagpapalakas. Ayan, bumibili ako MU coin, pa 10M, 5M, 10M. And then, ang ginagawa natin, bumibili ako ng Jewel of Life. Makikita nyo yung mga plus nung atin, plus 18 na siya. No? Tapos yung weapon natin, halos agad na yung plus. Ayan, sinasagad natin yan. And then, ano pa ba? Ayan, puro ups na, upgrade na ng, plus na ng item ang pinagkakabalan ko ngayon. Ayan, pero ang pinaka-prayo ko is Jewel of Life. Dahil itong karakter natin, sagad na siya sa fluorite, yan o, fire. Puro level 12 na to guys, ice, ayun o, ice, wind, ice, yan makikita nyo. Sagad na natin yung kanyang fluorite. So, yun na yung aking target ngayon. Masagad na rin tong ng Jewel of Life. Ayan. Tsaka itong Constellation. Ayan. Road to, ano na to? Road to Legend na lahat. Yun na yung next. But, yun guys. Hanggat hindi to, hanggat wala pa tong buyer, ganun lang ang gagawin ko. Magpapalakasan tayo, bibilang MU coin.
papatasin ko lang yung damage. But pagdating dito sa top up, hindi na natin to lahat makukunin. Kasi kailangan din natin mag budget pagdating sa paano natin mapapalakas yung character. At ayun. Dahil yung budget natin medyo nagta-tight na, kailangan natin mag-adjust into kung ano man yung gusto natin sa character. Kasi habang tumatagal, mas lumalaki nga yung spend. So ngayon, feel ko sa hinaharap, mas lalaki pa yan. Hindi ko naman sinasabing problem ko ang expense dito sa game ng sobra. But, kumakain na siya talaga ng oras sa akin kung paano tayo nag-grind araw-araw, paano rin tayo kumikita. Ayun, yun yung reason ko for sale. Bakit ko binebenta tong account. Kasi multiple kumbaga maraming akong bagay na hindi magawa dahil naglalaro tayo ng game na to. Kumbaga gusto kong i-let go na tong character. Pero ulitin ko, hindi ko to i-stop sa grind tsaka sa pagpapalakas hanggat hindi ito nabebenta. Ayun, hanggat di tayo nakakahanap ng matinong buyer na papalakasin talaga to. At ayun lang guys, magpapaalam na ako. Ulitin ko ulit, pakita natin sa inyo yung next tip genuine nya. Ayan, may information na kayo. So, sana natuwa kaya sa ating content na to. At ako'y magpapaalam na. Okay, mayang mag-comment sa ating comment section kung may mga question kayo. At mag-PM sa page para kayo ay ma-entertain ko. Okay, mayang magtanong din sa page. I-send ko yung link sa baba. Ayan lang guys. Kita-kits na lang sa ating next content. At yan, gagawa pa ako ng content para sa strategy natin ngayon sa Devil Square. Okay? Nagpapaalam na ako guys. See you sa ating next content. Bye-bye!